Ano ba yung mga bagay na sobrang pinagkaiba ng Japan sa Philippines when it comes to school culture? Teka, alalahanin natin. Noong nasa Pinas pa ako, hindi ko alam kung hanggang ngayon ganito pa rin. Every morning at 7:15, dapat naka-line up ka na ready for flag raising ceremony. Wala kasi silang ganun dito sa Japan. Pero may cleaning time din sila sa umaga before the day officially starts. May morning assembly din sila wherein everybody is expected to attend. First hour in the morning, about 15 minutes before the first period starts, may classroom meeting na ginaganap na kung saan they talk about everything that is up for this day. Kung ano yung mga ganap sa araw na to, pag-uusapan nila yan. After nun, proceed na sila sa regular daily lessons. Ako naman, bilang isang ALT, may mga times na 1 class lang ako in a day. Pinakamarami na yung 4 classes a day. And yun nga pala, 1 class runs for 45 minutes here sa elementary school. Then 50 minutes naman sa junior high school. Maximum classes I have ever had was 6 classes in a day. Nung unang taon ko yan sa Japan ha. 4 classes in the morning, then 2 classes in the afternoon. Sounds hectic? No. Kasi nga, assistant lang naman tayo dito. Meron tayong partner teacher na Japanese na ideally in charge to run the classes. Support lang tayo. Sila yung main teacher. So yun nga, usually 2 or 3 classes lang tayo daily. Dahil konti lang yung classes ko, wala akong reasons to come to my classes unprepared. Kasi nga, marami akong vacant periods. I can prepare ahead of time. Ano ba yung mga hilig kong gawin kapag vacant time ko? Gumawa ng PowerPoint activities, gumawa ng interview worksheets, mag-prepare ng mga picture cards for any upcoming lessons, mag-laminate ng mga cards for communication activities, mag-cut ng mga instructional materials, gumawa ng bulletin board display, magkape, makipagkwentuhan sa mga co-teachers ko. Yan yung mga madalas kong gawin. May mga pagkakaiba talaga sa trabaho ng mga teachers dito kumpara sa Pilipinas. Pero generally speaking, equally hardworking ang mga Filipino at mga Japanese. Yun nga lang, underpaid tayo sa Pinas, well compensated naman sila dito. Yun lang yung nakakalungkot. Pag-usapan naman natin yung sweldo nila dito, yung mga Japanese. Hindi naman nalalayo yung sweldo nila sa sweldo naming mga ALTs. Base it online, nasa 250,000 yen monthly salary nila. Depende yan sa certifications and qualifications at eligibilities na meron ng isang newly hired licensed Japanese teacher. Tapos, may annual bonus sila amounting to 2 to 3 times their salary's worth. Ang laki nun, di ba? Imagine if their salary is 250,000 yen monthly, multiply it by 2 or 3, yun yung nare-receive nila na amount yearly as bonus. So, ang laki, di ba? Pero, from what I know, hindi sila pwedeng mag-run ng business in service of public consumers. Hindi yun allowed dito. Kasi nga, yung salary nila is galing sa taxes na binabayaran ng public people. Everything is being taxed here in Japan. That's everybody's knowledge. So, kapag nag-manage sila ng own business nila, besides dun sa pagtuturo, binabayaran sila ng tao for their public service, which is to teach, at kung magbi-business pa sila, mag-earn na naman sila from the taxes na binabayaran rin ng tao. Bukod pa dito, magiging hati pa yung dedication nila to work dahil hindi na lang pagtuturo yung iisipin nila, kundi pati na rin yung business. So, ganong sistema. Medyo malabo sa perspective nating mga Pilipino, di ba? Iba kasi yung sistema natin sa Pinas, iba rin yung sistema nila dito. Sa atin kasi, yun. Dahil madiskarte tayo, na kung minsan, dahil sa pagiging madiskarte natin, maraming nanggugulang at maraming nagugulangan. Well, it is what it is. Dito nga pala, napaka-stricto nila sa oras. Hindi pwedeng late ka kahit konti. Dapat nasa harap ka na ng classroom bago pa mag-ring yung bell. And being late could tarnish your image as an employee or as a worker. Another, bilang isang ALT, hindi ka pwedeng nakasimangot at hindi pwedeng isnabero ka. Dapat, lagi kang friendly looking at approachable. Sounds challenging, diba? Lalo na kung hindi ka naturally jolly na person. Pero don't you worry. Jolly ba ako nung nag-start ako dito? Nako, hindi
Kahit tanungin niyo yung mga kakilala ko o yung mga nakakakilala sa akin, serious type ako na teacher. Lumabas lang yung pagiging jolly, approachable, and easygoing personalities ko dahil na din sa mga Japanese students and teachers. Madali lang kasi silang pakisamahan, believe me. Next, dito mas focus sila sa consensus over individual recognition. Be aware of that. Kultura nila yun eh. Sa atin kasi, sanay tayo sa competitive nature of learning, yung dapat ma-acknowledge yung effort mo as an individual para magmukha kang promising. Dito, hindi. Collective effort sila and they pay attention to harmony and group effort. Kung may pinaka-importanting bagay na natutunan ako dito sa Japan na pwede kong i-share sa mga gustong magturo dito sa Japan, importante ang pagiging adaptable, open-minded, at flexible. Kailangan mong maging handa sa mga pagbabago at pag-a-adjust sa kultura nila dito. Mahalaga na marunong kang mag-adapt sa kanilang sistema at pamamaraan ng pagtuturo. Hindi mo pwedeng ipilit or ipagpilitan yung paraan na alam mo at yung pagtuturo na nakasanayan mo sa Pilipinas o kung saan ka nanggaling. Kailangan mong sumunod sa way nila, sa school system nila, sa school culture nila. For sure, marami kang elements sa school system and school culture na maninibago ka. At wala kang magagawa about it kasi nga, it is what it is.